What's up guys? Ito ang Windbreaker Season 2, Episode 7. Kung di mo pa napapanood ang mga naunang episodes, panoorin mo muna ito dito para makasabay ka ng maayos sa storya. Sigurado akong magugustuhan mo ito. Tara na't magsimula. Pagkatapos nga nilang makipagbakbakan sa gang na humahabol kay Shizuka, nakita na rin nila si Tsubaki sa isang bar. Agad silang hinandaan nito ng pagkain, sabay sabing, "Ako bahala mag-treat sa inyo ngayon. Wala akong pake kung gaano ka-adult ang tema ng club na to sa inyo, lalo't mga underage pa kayo." Kaya naman sumagot si Nirei. "Kaya nga pero parang normal lang to sa'yo." Sumagot si Tsubaki, "Alam nyo, simula nang natulungan natin siya, parang bumalik na siya sa dati. Sa tanda niyang yun, salamat sa inyo." At sinabi pa niya, gusto niyang madaming alaala at kwento siyang masabi sa namatay niyang asawa pag nagkasama na ulit sila sa kabilang buhay. Napasagot naman si Nirei, "Wag naman sana agad, grabe naman." Pero biglang naging seryoso si Tsubaki at nagpasalamat sa kanilang tatlo. Sinabi niyang dahil sa pagtulong nila sa matanda, parang natulungan na rin nila siya. Pero agad tumanggi ang tatlo at sinabing hindi lang dahil sa kanila yun. Higit sa lahat, nag-enjoy din sila ng sobra sa mga kwentuhan nila sa matanda, na sobrang nagpata-ouch kay Tsubaki. Sabay sigaw, Fruit Mountain at madaming pagkain. Bigyan nyo ang tatlong ito ng kahit anong gusto nilang pagkain. Pero umistorbo ang dalawang kambal at nagpasalamat kina Sakura. Sinabi nilang dahil sa kanila, nakakuha sila ng libreng pagkain. Natahimik naman si Tsubaki at tinanong kung bakit napakaraming plato. Kaya sinabi ng kambal, "Hindi ba treat mo yan?" Kaya naman agad kinabahan si Tsubaki dahil sa kanya masisingil ang lahat ng yun. Napasigaw siya, "Cancel! I cancel nyo ang lahat ng order ko." Sabay sabi sa dalawa, "Matuto naman kayo ng control sa sarili, grabe kayo kumain." Pero pinakalma agad siya ni Nirei at sinabing okay lang kahit huwag na silang i-treat masyado, dahil ang panunood pa lang ng pole dancing niya ay parang treat na sa kanila. Idinagdag pa niya, "First time naming makakita ng ganun kapulidong galaw. Tama ba, Sakura?" Pero tahimik lang si Sakura at nagpipigil. Samantala, ang baliw na si Tsubaki ay kinilig pa rin sa magagandang salitang binitawan ni Nirei. Habang si Nirei naman ay agad sinusulat sa journal niya ang lahat ng bagong impormasyong naakalap niya, sabay tanong kay Tsubaki, "Kailan ka nagsimulang sumaya? At anong klaseng sayaw ito? At bakit sa ganitong lugar ka sumasayaw?" Kaya napasabi si Hayato, "Grabe, diretso bunganga ni Nirei." Pero sinabi ni Tsubaki na wala lang ito sa kanya, sabay sabing, "Ang tawag sa sayaw na yan ay pole dancing. Nung makita ko ito sa internet, agad akong nabighani. Pero wala namang malapit na bar na may pole dancing sa Fieren, kaya napadpad ako sa lugar na ito at nakiusap mismo sa may-ari na pasayawin ako." Bumilib naman si Nirei sa dedikasyon ni Tsubaki, kaya sinabi ni Tsubaki, "Oh, dahil nagdesisyon akong subukan lahat ng gusto kong subukan." Sabay nagsalita si Kani at sinabing, naalala ko pa yung mukha niya nung sinabi niya ito sa may-ari. Iiyak na nga si Tsubaki. Sinabi pa niya na di siya uuwi kapag hindi siya pinayagan ng may-ari. Kaya nagdahilan si Tsubaki, "Okay lang kahit magmakaawa ako, at least pumapayag ba siya ngayon, hindi ba?" Sabay asar kay Kanji dahil inasar din siya nito, at sinabing, "Pero may nabalitaan ako, ang mga first year naming ito ang pumihil at nagprotekta kay Shizuka." Nang marinig ito, agad tumahimik saglit si Kanji, na ikinagulat ng tatlo. Pero sabay niyang sinabi habang tuwang-tuwa, "Oo nga napakalaking tulong ng tatlong yan. Hindi ko alam ang gagawin ko kung hindi sila tumulong." Kaya napasabi si Tsubaki, "Hay nako, hindi ba ikaw ang watchman ng district na to? Ayusin mo naman trabaho mo." Nagtanong naman ang tatlo kung ano ang ibig sabihin ng watchman, kaya ipinaliwanag ni Tsubaki. Ang lugar na ito ay inuman at entertainment area, kaya hindi maiiwasan ang gulo at pagtatalo ng mga tao. May mga taong pumipigil sa gulo at pumoprotekta sa mga babae. Ang mga taong ganun mag-isip ay nagtipon-tipon kaya nabuo ang Rapo at Chiza. Kaya napasabi si Hayato, "Ganun pala, nagkamali pala ako. Akala ko para din pala itong Fieren." Pero nagsalita si Kanji at sinabing, "May isa silang pinagkaiba sa Fieren." Sabay paliwanag, "Ang grupo namin ay parang tagatakip lang ng mga tagas sa lugar na ito." Nagtaka ang tatlo, kaya pinaliwanag pa niya, "Kapag merong kaguluhan na nangyayari, dun lang kami nagkakasama-sama.
Pero ang Bofierin ay sobrang iba, dahil isang lalaki ang nag-rebuild ng buong bahay at tinanggal lahat ng butas. Sabay sabi kung gaano siya humahanga sa galing at leadership ni Umamiya. Agad namang kinilig si Tsubaki dahil sa papuri sa crush niyang si Umamiya. Maski si Nirei ay natuwa dahil sobrang papuri ng leader pa mismo ng Rappo at Chise sa Bofierin. Pero sinabi ni Kanji na, pag mas malaki ang mga move na ginagawa, mas malaki ang problemang babalik. Sabay hiling na wala sanang masamang mangyari sa kanila. Kaya agad sumagot si Tsubaki. Seryoso ka ba? Wala ka na bang pake dun, ulol? Sabay suntok kay Kanji. Kaya naman nagsisigaw si Kanji. Sinabi ko sa'yo, huwag ka suntok ng suntok. Masakit, hindi mo pa alam ang sarili mong lakas. Pero tumanggi si Tsubaki at sinabing, sinungaling, gawa sa marshmallows ang kamay ko, imposibleng ganun kasakit yun. Pero sumagot muli si Kanji. Ulo, wala nang ganung katigas na marshmallow. Pero agad naging seryoso si Kanji at sinabi kay Tsubaki, quality mga bata ang binabantayan niya. Napatulala ang tatlo, sabay sabi ng kambal, mukhang bulilits ka ng sobra sa tatlong yan ah. Pero natigil sila nang biglang dumilim ang paligid at ang napakagandang si Shizuka ay sumampa na sa stage. Kaya agad nagsisigaw si Kanji. Guys, manahimik kayo. Magpe-perform na si Shizuka. Pero natameme sila, dahil si Kanji mismo ang pinakamaingay, sigaw siya ng sigaw. Kumanta na si Shizuka, at malaanghel ang boses niya na nagpapatulala sa lahat, dahil sa pagkabilib at pagka-inlove sa napakaganda niyang boses. Halos mapang-angga naman ang tatlo dahil sa sobrang bilib kay Shizuka. Pagkatapos niyang kumanta, palakpakan ng lahat dahil sa napakaganda niyang performance. Pagkatapos noon, agad siyang pumunta kina Tsubaki at tuwang-tuwa sila. Pero natigil ito nang makita ni Tsubaki ang mga sugat ni Shizuka, at napatanong kung saan niya nakuha ang mga ito. Pero sinabi ni Shizuka na nadulas lang siya. Sabay lapit naman ni Kanji sa tatlo at nagpasalamat dahil hindi nila ito sinabi kay Tsubaki. Sabay paliwanag ni Kanji na si Shizuka ay tinuturing niya na parang nakakatandang kapatid, habang si Tsubaki naman ay turing kay Shizuka ay nakababatang kapatid. Mahal na mahal ni Tsubaki si Shizuka bilang kapatid, kaya kapag nalaman ni Tsubaki ang nangyari kay Shizuka, magagalit ito ng sobra, na maski ang buong mundo ay mahahati. Sabay tanong niya, habang kinakabahan. Nakita niyo na ba siyang magalit? Sumagot ang tatlo ng, hindi pa. Pero natigil sila nang biglang may kumari pa na lalaki at sumisigaw. Merong mga grupong ngayon lang natin nakita. Nagiging bayulente sila sa labas. Nagulat sila at pinagtanong ang lalaki, kaya sinabi niya. Bigla lang silang dumating at nagdudulot ng gulo sa buong district. Nagtaka si Tsubaki kung ano yon, sabay lapit ng lalaki kay Kanji at sinabing. Posibleng kasama ito ng grupong nakaengkwentro natin kanina. Kaya agad naging seryoso si Kanji. Nagtanong si Tsubaki, yun ba yung grupong tinalo nila sa Sakura kanina? Kaya agad nagbalak si Tsubaki, pero pinigilan sila ni Kanji at sinabing. Maiwan na lang kayo kasama si Shizuka. Nagtaka ang tatlo, kaya nagpaliwanag si Kanji, na-appreciate ko ang concern nyo, pero sobrang dami nila. Hindi ko sigurado kung ligtas pa sa bar na to. At alam kong sobra-sobra ang sinasabi ko, lalo na't isa ka sa pinakamataas na posisyon sa kabilang grupo. Sabay pakiusap, manatili na lang kayo kasama si Shizuka. Pero tumayo bigla si Sakura at naglakad papunta sa kalaban. Pilit siyang pinipigilan ni Kanji, kaya nagsalita si Sakura. Sila ang kalaban namin kanina, kaya wala akong pake kung ano pa. Basta wawasakin ko mga mukha nila. Kaya naman nagsalita si Tsubaki. Hindi ko alam kung anong tinatago mo. Pero siguraduhin mong aayusin mo trabaho mo, at ingatan mo ang future ng Bofierin. Agad namang nag-agree si Kanji at nagpasalamat bago umalis. Habang papunta sila roon, nag-thank you si Kanji sa kanila dahil sumama sila sa laban. Pero nagsungit si Sakura, hindi ko to ginagawa para sa inyo. Pero pinuri pa rin siya ni Kanji, dahil sobrang natutuwa siya sa kanya. Nag-alala si Nirei at sinabi, kung maraming kalaban, bakit hindi natin pinasama si Tsubaki? Sa pagkakaalam ko, hindi ganun kadami ang Rappo at Chise. Sumagot si Kanji, huwag ka mag-alala, huwag mong maliitin ang Rappo at Chise. Onti nga kami, pero ang onting yun, wala ni isa ang tapon. Lahat elite fighters. Dumating na sila sa lugar, at ando na ang mga miyembro ng Rappo at Chise na nakikipagbakbakan na sa mga kalaban.
Totoo ngang malalakas ang lahat ng miyembro rito, kahit sobrang dami ng kalaban, tila hindi sila nahihirapan at binubugbog lang lahat ng makakatapat nila. Dumating sila at nagyabang ang kalaban. Ano, backup nyo 4 na lalaki? Hindi nyo ba nakita kung gaano kami kadami? Ibigay nyo na si Shizuka. Wala na kayong magagawa, pero tila nawala sa sarili si Kanji dahil sa narinig. Agad siyang nag-rampage sa kalaban na ikinagulat ni Sakura. Pinaliwanag ng isang miyembro, normal lang yan. Minyan talaga ng chairman naming si Kanji. Pinulbos ni Kanji ang grupo, kahit gaano karami sila, diretso lang siya sa pag-atake. Hindi makalaban ang mga kalaban dahil sa takot, habang sinasabi ni Kanji. Huwag kayong mangako kung hindi nyo kaya tuparin. Kahit magpaulan pa kayo ng sibat, hindi nyo makukuha si Shizuka, hanggat buhay ako. Biglang nakaramdam ng matinding kaba si Sakura at napasabi. Pareho siya ng nararamdaman ko kay Kanji, at kay Umamiya. Sabay nag-rampage ulit si Kanji. Sa sobrang lakas nito, wala ni isang makapigil sa kanya. Kahit ilan pa ang sabay-sabay umatake, isa-isa silang bumabagsak sa kamao ng leader ng Rappo Uchiha. Bilib na bilib si Hayato, sabay sabing. Nakakabilib, pero mas nakakatakot si Kanji. Sumang-ayon si Sakura at sinabi. Napakalakas nga niya, ang bilis at lakas niya, hindi na normal. Napakaba siya dahil hindi niya maisip kung paano siya mananalo sa kagaya ni Nakamura Kanji. Tumulong siya kay Kanji at sinabing, grabe, niligtas mo na naman ako. Pero sumagot si Sakura, alam naman nating pareho na kahit wala ako, madadali mo sila. Pero hindi ako papayag, uubusin ko lahat ng kalaban. Umatake si Sakura, pero hindi bumagsak ang kalaban. Kaya si Kanji ang umatake. Isang sipa lang, 3 agad ang bumagsak. Sabay yabang niya. O ayan, quits na tayo. Napabilib ang isang miyembro ng Uchiha dahil nakakasabay si Sakura sa kanilang leader. Sabi ni Hayato, syempre, yan ang grade rep namin. Habang nag-uusap, napansin nilang may umatake mula sa likod nila. Agad silang nagligtasan sa isa't isa, sabay puri dahil pulido ang kilos ng bawat isa. Pero napansin nila si Nirei nakatayo lang at nanginginig sa takot. Hayato, huwag kang mag-alala sa kanya. Kahit wala siyang magawa ngayon, siya ang pinakadeterminado sa ating lahat na lumakas. Nagpapanik si Nirei, iniisip kung ano ang magagawa niya. Nilapitan siya ni Hayato at pinaalala ang training nila. Kailangan, bago pa nila ako matamba, unahan ko na silang itumba. Kailangan kong mag-isip. Kesa sumali lang sa laban na wala akong plano, andito na ako sa sitwasyon na to. Ngumiti si Hayato, tama ka, nakakainis man, wala ka pang magawa ngayon, pero aware ka sa limitasyon mo. Huwag kang mag-alala, makakarating ka rin doon. Sino bang nagtuturo sa'yo? Ginanaan si Nirei, ngunit bigla, dumating ang isang nakakatakot na lalaki kasama ang napakaraming kalaban. Nagulat silang lahat, nagsalita ang tila leader ng kalaban. Kayo pala ang hamarang sa daan namin, Rappo Uchiha. Sobrang dami niyong itinumba, at ang malupit, kakaunti lang kayo. Malakas ba yang mga suot nyo? Sabay pang asar sa suits ng Uchiha. Sumagot si Kanji, kakatapos lang naming bugbugin mga kagaya nyo. Gusto nyo kayo naman, kagaya namin, nagkakamali ka, iba kami sa kanila. Palpak sila sa trabaho, kaya kami ang pinadala. Kami ang Gravel of Sanaba. Napakunot noo si Nirei sa takot. Tinanong siya ni Sakura kung kilala niya ang mga ito. Oo, isa to sa pinakadelikado at kilalang grupo. Kalaban, dahil puro sablay ang mga nauna, tumaas ang presyo kapag nakuha namin ang babae. Ibigay niyo na si Shizuka. Hindi kami nandito para makipaglaban. Ibigay niyo siya, alis na kami. Ayaw niyo mapahiya, sumuko na kayo. Napaisip si Sakura kung paano sila mananalo sa ganun kadaming kalaban. Pero nagulat siya nang sabihin ni Kanji. Wala kaming pake kung manalo kami o hindi. Ang trabaho ng Rappo Uchiha ay siguraduhin ang buong district na ito ay mag-excel. Walang gulo, walang istorbo, kaya kahit matalo kami, basta ligtas si Shizuka, panalo pa rin kami. Nainis si Sakura, anong silbi ng laban kung talo ka rin sa huli? Kanji, kahit pabagsakin nyo kami, hindi nyo pa rin makukuha si Shizuka. Dahil may kasama siyang sobrang nakakatakot na bodyguards. Ganun ba? Ibig sabihin, kailangan pa rin naming makipaglaban para makuha ang item ng boss namin. Kanji, galit na galit. Item, tinuring nyo bang gamit ang top singer namin?
Terra, at punuin ng dugo ang lugar na to, ito na ang simula ng matinding bakbakan sa pagitan ng Gravel of Sanaba at Rapo at Chiza, kasama ang Bofirin. Kaya huwag kalimutan mag-like, share, at subscribe para masubaybayan mo ang buong serye. Kita-kit sa susunod na ka-recap.